Ibinigay ko sa mga sakim na tagapagmana ang mismong gusto nila nang basahin ng abogado nila ang isang pangungusap. Siya'y natigilan. Kamusta po sa inyong lahat? Salamat at sinasamahan ninyo ako ngayon. Isang kwento po ito na matagal kong itinago sa aking dibdib. Sana po ay pakinggan ninyo hanggang sa huli. Ang gabing iyon, hindi ko kailanman malilimutan. 3 araw pa lang mula nang ilibing namin ang aking asawang si Ricardo. Ang amoy ng mga bulaklak mula sa burol, nanunuot pa rin sa bawat sulok ng aming tahanan. Habang ako'y nakaupo sa kanyang paboritong silya, pumasok ang 2 niyang anak na sina Marco at Paolo. Ang mga anak na tinuring ko na ring sarili kong dugo. Wala silang pakundangan. Walang galang. Tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong estranghero, isang balakid sa kanilang mga plano. Ang sabi ni Marco, ang panganay, Tita Elena, kailangan nating pag-usapan ang mga praktikal na bagay. Ang lamig ng kanyang boses, at doon nila ipinakita sa akin ang isang papel. Isang testamento raw. Binasa nila ito sa harap ko. Bawat salita ay parang isang sampal. Ang bahay na ito, ang bahay kung saan kami ni Ricardo ay nangarap, nagtawanan at tumanda ng magkasama, mapupunta sa kanila. Ang aming vacation house sa Tagaytay, kung saan kami nag-honeymoon, sa kanila rin. Pati ang negosyong pinaghirapan ng kanilang ama. Lahat sa kanila. At ako? Ang asawa sa loob ng 22 taon? Mayroon daw para sa akin. 12 milyong piso mula sa insurance. Pero kasunod noon, ang pinakamasakit na dagok. May utang daw si Ricardo sa ospital. 10 milyong piso. At dahil asawa niya ako raw ang dapat magbayad. 10 milyong utang. 12 milyong insurance. Ang matitira sa akin? 2 milyon. 2 milyon para sa isang biyudang may edad na 63 para muling buuin ang isang buhay na winasak nila. Nang tanungin ko kung bakit ginawa ito ni Ricardo, ang sagot ni Paolo ay parang lason na tumarak sa aking puso. Ang sabi niya, Tita, hindi naman ito personal. Gusto lang ni Papa na manatili ang yaman ng pamilya sa kadugo. Kadugo. Dugo? Iyon pala ang halaga ko. Hindi ako kadugo. Isang estranghero lang. Ang pinakamasakit, ang huling sinabi nila bago umalis, binibigyan ka namin ng 30 araw para umalis sa bahay na ito. Sobra-sobra na yan. Para akong isang kasambahay na pinapaalis sa sarili kong pamamahay. Ang hiya, ang kahihiyan na naramdaman ko, halos ikamatay ko. Sa isang iglap, ako ay naging isang pulubi sa bahay na ako mismo ang nag-alaga. Walang utang na loob. Iyan ang tawag sa ginawa nila. Isang malaking kawalan ng utang na loob sa loob ng 22 taon. Ginampanan ko ang aking tungkulin. Ako ang naging ilaw ng tahanan. Itinigil ko ang sarili kong karera para suportahan si Ricardo at ang kanyang pamilya. Ako ang nag-asikaso ng lahat, mula sa pagpapatakbo ng bahay, sa pag-estima sa kanyang mga business partners, hanggang sa pag-aalaga sa kanya noong siya'y may sakit. Noong mga huling buwan ng buhay niya, ako lang ang nandoon. Nag-iisa. Ako ang nagpupuyat sa ospital. Ako ang kausap ng mga doktor. Ako ang gumagawa ng mga mahihirap na desisyon. Sila, dumating lang sila sa libing. Magara ang mga suot, nagpapakita ng peking lungkot. Ngunit habang ang kanilang ama ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay, wala sila. Walang pakialam. Ang kanilang mga pag-uusap noon, parang hangin lang sa aking pandinig. Hindi ako kasali. Palagi akong nasa gilid lang, isang anino sa kanilang pamilya. Para sa kanila, ako ang asawa ng kanilang ama, pero hindi ako pamilya. At sa gabing iyon, ipinaramdam nila sa akin na ako ay tuluyan ng walang silbi. Tapos na ang pakinabang nila sa akin. Umalis sila, iniwan akong mag-isa sa dilim, sa gitna ng mga multo ng aming masasayang alaala. Akala nila, panalo na sila. Akala nila, nasukol na nila ang isang matandang biyuda na walang laban. Pero mayroon silang hindi alam.
mayroon silang hindi nakita. Habang nakaupo ako roon, tulala at wasak, bigla kong naalala ang isang bagay. Isang maliit na bagay na ibinigay sa akin ni Ricardo ilang buwan bago siya pumanaw. Elena, sabi niya, habang hawak ang aking mga kamay, ano man ang mangyari, tandaan mo na inalagaan kita. Mayroon akong inihanda para sa iyo. At sa opisina niyang iyon, habang kinakapako ang kanyang mga gamit, may nahawakan ako sa ilalim ng isang tumpok ng mga resibo. Isang maliit na susi. Isang susi na hindi ko pa nakikita kailanman. Hawak ko ang susi na iyon at isang kakaibang lakas ang dumaloy sa akin. Hindi ito tapos. Hindi pa. Hindi nila alam na ang asawa kong si Ricardo ay mas tuso kaysa sa kanilang inaakala. At hindi nila alam na ang babaeng tinapakan nila, ang babaeng minamaliit nila, ay may hawak na isang lihim na yaman. Isang trump card na babago sa lahat. Ang kawawang lola na pinalalayas nila, ang kawawang biyuda na inalipusta nila, siya pala ang magiging mangangaso. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang lungkot ko ay napalitan ng determinasyon. Ang mga luha ko ay natuyo at napalitan ng apoy. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi lang ito tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa aking dangal. Ang dangal na sinubukan nilang yurakan. Ang alaala ng aking asawa na kanilang binastos. Gusto nila akong mawala. Gusto nilang manahimik ako. Ngayon, babawiin ko ang higit pa sa bahay. Babawiin ko ang aking dangal. At bibigyan ko sila ng isang leksyon. Isang leksyon na ikukwento pa nila sa kanilang mga apo. Hindi ako mananahimik. Ito ang simula ng aking laban. Kung kayo po ay nakaramdam na parang naging estranghero kayo sa sarili ninyong tahanan o kung naranasan ninyo ng maliitin at abusuhin, paki-like at share po ng video na ito. At sana po ay mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Kwentuhan ninyo ako. Saan po kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Samahan ninyo ako at alamin natin kung paano ko ibinigay sa mga sakim na tagapagmana ang mismong gusto nila at kung bakit natigilan ang kanilang abogado. Nang makaalis na sila Marco at Paolo, ang tanging naiwan sa opisina ay ang nakabibinging katahimikan. Ang bigat ng kanilang mga salita, ng kanilang pagtataksil, ay parang isang malaking batong nakadagan sa aking dibdib. Pakiramdam ko, gumuho ang mundong itinayo namin ni Ricardo sa loob ng mahigit 2 dekada. Doon, sa silyang iyon, naamoy pa rin ng pabango niya. Hinayaan kong tumulo ang aking mga luha. Luha ng pighati, ng pagkalito, at ng matinding sakit. Akala ko, iyon na ang katapusan. Akala ko, wala na akong pupuntahan. Pero sa gitna ng kadilimang iyon, may isang bagay na nagtulak sa akin na kumilos. Hindi ko alam kung ano, pero parang may bumubulong sa akin na huwag sumuko. Dahan-dahan, binuksan ko ang isang maliit na drawer sa mesa ni Ricardo. Ito ang kanyang personal na taguan. Dito niya inilalagay ang mga bagay na mahalaga sa kanya, mga lumang litrato, mga resibo ng mga regalo niya sa akin, mga sulat. Habang kinakap ako ang mga laman nito, umaasang makahanap ng kahit anong magbibigay sa akin ng kapanatagan, may nahawakan akong isang malamig na metal. Kinuha ko ito. Isa itong maliit na susi. Luma na, kulay tanso, at medyo pudpod na dahil siguro sa madalas na paghawak, tinitigan ko ito ng matagal. Sa buong pagsasama namin ni Ricardo, hindi ko pa nakita ang susing ito. Hindi ito susi ng aming bahay. Hindi rin ito susi ng aming mga sasakyan. At lalong hindi ito susi ng alinman sa mga aparador sa bahay na ito. Isang misteryo, bakit niya ito itatago dito? Sa pinakapribado niyang lugar. Hawak-hawak ko ang susi at habang tinititigan ko ito, parang unti-unting nababawasan ang bigat sa aking dibdib. Napalitan ito ng kuryosidad at ng isang munting pag-asa. Paano kung mayroon itong ibig sabihin? Paano kung ito ang sagot sa lahat ng aking mga tanong? Para bang ito ay isang mensahe mula sa aking yumaong asawa? Isang mensaheng siya mismo ang nag-iwan para sa akin.
Kinabukasan, kahit na mabigat pa rin ang aking puso, nagpa siya akong kumilos. Ang unang ginawa ko ay tawagan ang aming family lawyer, si Attorney Cruz. 15 taon na siyang abogado at kaibigan ni Ricardo. Tiyak na maiintindihan niya ang aking sitwasyon. Pagdating ko sa kanyang opisina sa Makati, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "Elena," sabi niya, habang inaayos ang kanyang salamin. "Nakausap ko na sina Marco. Sinabi nila sa akin ang tungkol sa testamento. Hindi ako makapaniwala. Hindi ito ang Ricardo na kilala ko." "Ganoon din po ako, Attorney Cruz," sagot ko. Pilit pinapatatag ang aking boses. "Hindi ko maintindihan." "Kailangan nating labanan ito," mariing sabi niya. "May mga butas sa testamentong iyan. Pwede nating questionin ang estado ng pag-iisip ni Ricardo noong ginawa niya iyan. Pwede nating patagalin ang proseso. Pilitin silang makipagnegosasyon." Tama siya. Alam ko, sa kaibuturan ng aking puso, na tama siya. Bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw na mali ang lahat ng ito, na hindi hahayaan ni Ricardo na mangyari ito sa akin. Ngunit habang sinasabi niya ang mga iyon, isang ideya ang biglang pumasok sa aking isipan. Isang ideya na tila kabaliwan, pero parang ito ang tamang gawin. "Gaano katagal ang aabuti ng kaso, attorney?" tanong ko. "Ilang buwan? Marahil, ilang taon. Pero may laban tayo, Elena. Malaki ang tsansa nating manalo. Ilang taon. At sa loob ng mga taong iyon, saan ako titira? Paano ko babayaran ang 10 milyong utang na iniwan nila sa akin? Kahit manalo pa ako, baka bangkarote na ako bago pa man matapos ang lahat." Doon ko naintindihan. Ito ang gusto nilang mangyari. Gusto nilang mapagod ako, sumuko, at tuluyang masira. "Attorney," sabi ko ng mahina, Paano kung ibibigay ko na lang sa kanila ang lahat?" Natigilan si Attorney Cruz. Tinanggal niya ang kanyang salamin at tinitigan ako na para bang nababaliw na ako. "Ano ang sinasabi mo, Elena? Hindi mo pwedeng gawin yan. Isusuko mo ang lahat ng karapatan mo. Gaano kabilis matatapos ang lahat kung gagawin ko iyon?" Pagpapatuloy ko, hindi pinapansin ang kanyang pagkabigla. "1 linggo, marahil 2. Kung pipirmahan mo ang lahat ng waiver." "Pero Elena, bakit? Bakit mo gagawin ito?" Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa bintana, sa mga nagtataasang gusali ng Makati. Dahil kung lalaban ako, attorney, masisira ako. Kahit manalo pa ako, ibang tao na ako sa huli. Pagod, sawi, at walang-wala. Siguro mas mabuting tanggapin na lang ang sitwasyon at magsimulang muli. Hindi siya makapaniwala. Sinabi niya na sa 30 taon niya bilang abogado, ngayon lang siya nakarinig ng isang kliyenteng isusuko ang daan-daang milyong pisong mana. Alam kong mayroon akong hindi sinasabi sa kanya. Hindi ko pwedeng sabihin ang tungkol sa susi. Hindi pa. Ito ay isang bagay na kailangan kong gawin ng mag-isa. Habang nag-uusap kami, tumunog ang aking telepono. Isang text mula kay Paolo. Magalang na nagtatanong kung kailan kami pwedeng magkita para sa property transfer. Sabi pa niya, gusto nilang gawing smooth ang lahat para sa akin. Ang kanilang pagkukunwari, mas masakit pa kaysa sa hayagang kalupitan ni Marco. Nagmamadali sila at doon ako nakumpirma. Mayroon silang itinatago. Mayroon silang kinatatakutan na malaman ko. "Sige po, attorney," sabi ko nang may buong determinasyon. "Ihanda ninyo na po ang mga papeles. Pipirmahan ko. Ibibigay ko sa kanila ang lahat." Umalis ako sa kanyang opisina na may mabigat na puso, ngunit mayroon ding kakaibang kapayapaan. Alam kong sa mata ng lahat, isa akong talunan, isang baliw. Pero sa aking sarili, alam kong ito ay hindi pagsuko. Ito ay isang estratehiya, isang hakbang sa isang larong sila mismo ang nagsimula. Hawak ko pa rin ang susi sa aking pitaka. Ang susi na magbubukas hindi lang ng isang kandado, kundi ng buong katotohanan. 2 araw. 2 araw akong parang baliw na naghahanap sa buong bahay. Bawat aparador, bawat baul, bawat sulok na pwedeng pagtaguan ng isang lock na babagayan ng misteryosong susi. Ngunit wala.
Wala akong nakita. Ang pag-asa na nagsimulang sumibol sa aking puso ay unti-unti na namang nalalanta, napapalitan ng pagdududa. Baka naman, baka naman wala lang itong kwenta. Baka isa lang itong lumang susi na nakalimutan na ni Ricardo. Pero hindi. May kung anong nagsasabi sa akin na huwag tumigil. Nang halos sumuko na ako, napagdesisyonan kong tingnan ang mga personal na gamit ni Ricardo na isinoli ng ospital. Nandoon ang kanyang wallet. Habang tinitingnan ko ang mga laman nito, ang kanyang driver's license, mga lumang litrato naming dalawa, may isang bagay na nakasiksik sa likod. Isang maliit na business card, nakasulat dito, First National Bank, Makati. At sa likod, may sulat kamay na numero, 3,000, 7,000, 9. Biglang bumilis ang tibok ng aking puso. Isang susi, isang numero, isang bangko. Pwede kaya? Kinabukasan, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Nagpunta ako sa bangko. Ang manager, isang mabait na babaeng nagngangalang Patricia, ay naaalala pa si Ricardo nang ipakita ko ang susi at ang business card. Ngumiti siya. "Ah, opo, Mrs. Reyes," sabi niya. "Ang safety deposit box po na ito. Napaka-espesyal ng bilin ni Mr. Reyes tungkol dito," sabi niya. "Kayo lang po at siya ang pwedeng magbukas." Mga 6 na buwan na po ang nakalipas mula nang buksan niya ito. 6 na buwan. Iyon ang panahon kung kailan nagsimulang lumala ang kanyang karamdaman. Kung kailan nagsimula siyang magkaroon ng mga business meetings na hindi niya masyadong ipinapaliwanag sa akin. Dinala ako ni Patricia sa vault. Habang bumababa kami sa malamig na hagdanan, ramdam ko ang kaba sa aking dibdib. Ito na. Malalaman ko na ang katotohanan. Iniwan niya akong mag-isa sa isang maliit na viewing room. Sa harap ko, isang malaking metal na kahon. Nanginginig ang aking mga kamay habang itinataas ko ang takip. Ang laman nito ay hindi ko inaasahan. Hindi ito alahas o pera, puro dokumento. Napakaraming dokumento. Ang unang nahawakan ko ay isang sobre na may nakasulat na para kay Elena. Buksan lamang pagkatapos basahin ang lahat. Itinabi ko muna ito, gaya ng kanyang bilin. Kinuha ko ang unang folder. Ito ay mga printout ng email, isang palitan ng mensahe sa pagitan ni Marco at ng isang taong nagngangalang Marcus. Ang petsa, 8 buwan na ang nakalipas. Habang binabasa ko, nanlamig ang buo kong katawan, nakasulat sa email ni Marco. "Marcus, lumalala na si Papa. Tingin ng mga doktor, mga 6 na buwan na lang siya. Kailangan nating bilisan ang mga transfer protocols na napag-usapan natin." Ang sagot ni Marcus, "Sydney, naihanda ko na ang mga dokumento. Kapag pumirma na ang iyong ama, ang mga business assets ay maililipat na sa mga shell company na itinatag natin. Tungkol sa asawa niya, si Elena ay hindi magiging problema. Wala siyang alam sa negosyo at kapag nalaman niya ang nangyayari, huli na ang lahat." Buo ang tiwala ni Papa sa atin. Binasa ko ito ng paulit-ulit. Hindi makapaniwala. Plano na pala nila ito. Matagal na, habang ako'y nag-aalaga kay Ricardo, habang ako'y umiiyak sa tabi ng kanyang higaan. Sila pala ay nagpaplano kung paano nanakawin hindi lang ang para sa akin, kundi pati na rin ang para sa kanilang sariling ama. Ang sumunod na dokumento ay isang bank statement para sa isang kumpanyang hindi ko pa naririnig, Reyes Holdings LLC. Tiningnan ko ang balanse. Nanlaki ang aking mga mata. Hindi ako makahinga. 270 milyong piso. 270,000 libo. Sa ilalim nito, may sulat kamay mula kay Ricardo. "Elena, ito ang tunay nating ipon. Akala ng mga bata, lahat ng pera ko ay nasa bahay at negosyo. Pero inilipat ko na ang malaking bahagi ng ating yaman dito. Ilang buwan na ang nakalipas. Sinusubukan ko lang tayong protektahan. Hindi kami mahirap. Hindi kami simpleng may kaya lang. Si Ricardo ay tahimik na napakayaman. At ang kanyang mga anak ay sinusubukang pagnakawan ang kanilang nag-aagaw buhay na ama." Ang sumunod na folder ay may markang
Private investigation, confidential. Sa loob, mga litrato, mga financial records, at isang summary report. Ang mga litrato ay kuha ni Marco, papasok at palabas ng isang magarbong kasino. Ang mga petsa ay nagpapakita na ilang beses siyang nagpabalik-balik doon sa nakalipas na taon. Ayon sa report, si Marco ay baon sa utang. Mahigit 13 milyong piso, utang sa sugal. Ang file naman ni Paulo, mas malala. Ang kanyang consulting business ay isa palang front para sa mga investment scheme na palpak. Nakapanloko siya ng halos 17 milyong piso mula sa iba't ibang tao, kasama na ang ilang matatandang kliyente na ipinagkatiwala sa kanya ang kanilang retirement savings. Pareho silang lubog sa utang at problemang legal. Kaya pala sila nagmamadaling makuha ang kanilang mana. Ngunit ang pinakamatinding dokumentong nakita ko ay isang medical report galing sa isang doktor na hindi ko kilala. Ayon dito, 3 buwan bago mamatay si Ricardo, siya ay sumailalim sa isang pagsusuri. Ang conclusion, ang pasyente ay hindi nagpapakita ng anumang senyales ng paghina ng pag-iisip. Ang kanyang mental faculties ay nananatiling matalas. Ito ang patunay. Ang mga sinasabi ni Marco at Paolo na naapektuhan na ng sakit ang pag-iisip ng kanilang ama, lahat kasinungalingan. Gawa-gawa lang nila para makuha ang gusto nila. At ang huling dokumento sa kahon, isang kopya ng isa pang testamento. Ibang-iba sa ipinakita nila sa akin. Ang petsa, 6 na linggo bago mamatay si Ricardo. Dito, malinaw na nakasulat, lahat ng ari-arian, lahat-lahat ay ipinamamana sa akin. Sila Marco at Paulo ay mayroon lamang maliliit na trust fund. Sa gilid, may sulat kamay si Ricardo. Ang orihinal ay hawak ng Santos at Associates, hindi ng opisina ni Cruz. Ngayon, naintindihan ko na ang lahat. Matapos kong makita ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng piraso ng palaisipan, nanginginig kong kinuha ang huling sobre. Ang sulat ni Ricardo para sa akin. Dahan-dahan kong binuksan ito. Ang kanyang sulat kamay, pamilyar at puno ng pagmamahal, ay parang isang yakap mula sa kabilang buhay. Elena, aking pinakamamahal, panimula ng sulat. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At ibig sabihin din, ipinakita na ng mga bata ang kanilang tunay na kulay. Patawarin mo ako, mahal ko, kung hindi ko nasabi sa iyo ang lahat ng ito habang ako'y nabubuhay pa. Kailangan ko munang makasiguro sa kanilang mga plano bago ako kumilos. Ayokong bigyan ka ng dagdag na alalahanin habang inaalagaan mo ako. Sa bawat salitang binabasa ko, bumubuhos ang aking mga luha. Ngunit hindi na ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat at ng paghanga sa lalaking minahal ko. Ikinuwento niya sa sulat kung paano siya nagsimulang maghinala. Ang biglaang pagiging malapit at maalalahanin ni Marco at Paolo ay hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa pagkalkula. Nararamdaman niyang mayroon silang ibang motibo, kaya't kumuha siya ng isang private investigator. Doon niya nalaman ang lahat ng katotohanan, ang mga utang, ang mga kasinungalingan, ang mga panloloko. Ang sakit na naramdaman niya bilang isang ama. Ramdam na ramdam ko sa bawat letra ng kanyang isinulat. Ngunit ang pagmamahal niya para sa akin, mas nangingibabaw. Hindi ko kayang isipin na maiiwan kang walang-wala, Elena. Pagpapatuloy ng sulat. Ikaw ang buhay ko. Ikaw ang lahat sa akin. Kaya gumawa ako ng plano. Isang plano para protektahan ka. At para bigyan sila ng leksyon na hindi nila malilimutan. At doon niya ipinaliwanag ang kanyang obra maestra. Akala nila, mamanahin nila ang bahay sa Quezon City at ang vacation house sa Tagaytay. Ang hindi nila alam, sinangla ko ng malaki ang parehong ari-arian nitong nakaraang taon. Ang bahay sa Quezon City ay may utang na 70 milyong piso. Ang bahay sa Tagaytay may utang na 45 milyong piso. Hindi sila magmamana ng yaman, Elena. Magmamana sila ng utang. Napanganga ako. Isang henyo. Isang henyo si Ricardo. Binigyan niya sila ng isang poison pill na nakabalot sa isang magandang regalo. Ang pera mula sa mga sanglang iyon. Sabi pa sa sulat,
ay ligtas na nakatago sa Reyes Holdings account na ikaw lang ang may access. Gamitin mo iyan para magsimula muli. Ang insurance na sinasabi nila, totoo iyon, pero hindi 12 milyon. Ang totoo, 30 milyon iyon. At may isa pang insurance na nagkakahalaga ng karagdagang 20 milyon na hindi nila alam. 50 milyon, lahat-lahat, mahal ko, para sa iyo. Para masiguro ang iyong kinabukasan. At si Attorney Cruz, patawarin mo ako, pero hindi ko na siya pinagkakatiwalaan. May kutob akong may naglalabas ng impormasyon mula sa kanyang opisina. Kaya't sinibak ko na ang kanyang serbisyo, 2 buwan na ang nakalipas, pero hindi ko na ipinaalam sa kanya. Ang tunay nating abogado ay si Attorney James Santos. Siya ang may hawak ng orihinal na testamento. Isang kopya ng kanyang business card ay kasama ng sulat na ito. Tawagan mo siya agad. Ang huling talata ng sulat ay ang nagpaiyak sa akin ng husto. Alam kong tila malupit ang planong ito, Elena. Ngunit hindi ko kayang manood na lang habang ninanakawan kanila, tulad ng pagnanakaw nila sa tiwala ng ibang tao. Gumawa sila ng kanilang mga desisyon. Ngayon, kailangan nilang harapin ang mga kahihinatnan. Karapat-dapat ka sa higit pa sa kung anong binalak nilang ibigay sa iyo. Kunin mo ang pera, magsimula ka ng bagong buhay, at huwag ka nang lilingon pa. Mahal na mahal kita, magpakailanman. Ricardo. Niyakap ko ang sulat sa aking dibdib. Si Ricardo. Hindi niya ako iniwan. Hindi niya ako pinabayaan. Kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, ako pa rin ang iniisip niya. Ako pa rin ang pinoprotektahan niya. Ang babaeng pumasok sa bangkong iyon, kaninang umaga, ay isang babaeng wasak, nalilito, at natatakot. Ngunit ang babaeng lumabas sa viewing room na iyon ay ibang-iba na. Mayroon na akong lakas, mayroon na akong armas, at higit sa lahat, mayroon akong plano. Alam ko na ang dapat kong gawin. Kailangan kong ituloy ang plano ni Ricardo. Kailangan kong ibigay kina Marco at Paulo ang hustisyang nararapat para sa kanila. Habang pauwi ako, tumawag si Paulo. Ang boses niya, puno ng pekeng pagmamahal. Iniimbitahan niya ako para sa isang hapunan sa kanilang bahay sa Alabang. Gusto raw nilang magkaroon ng family time. Family time. Napakagaling nilang umarte. Oo naman, Paolo, sagot ko. Nagulat sa katatagan ng aking sariling boses. I would love to. Ang hapunan na iyon, magiging napaka-interesante. Hindi nila alam na ang kanilang ama ay 10 hakbang na ang nauuna sa kanila. At hindi rin nila alam na ako man ay 10 hakbang na rin ang nauuna. Dumating ang araw ng huling paghaharap. Ang conference room sa opisina ni Attorney Cruz ay parang isang arena. Sa isang panig ng malaking lamesa, naroon sina Marco at Paulo. Ang kanilang mga mukha, maputla ngunit pilit na nagpapakita ng kumpiyansa. Si Attorney Cruz, na halatang nalilito pa rin, ay nasa gitna. Sa aking panig, naroon ako, at sa tabi ko, ang tunay na abogado ni Ricardo, si Attorney James Santos. Kalmado siya, dala ang isang makapal na briefcase na naglalaman ng katotohanan. Tita Elena, agad na sabi ni Marco, bago pa man may makapagsalita. Mabuti at nandito ka. Medyo naging komplikado ang sitwasyon. May mga maling impormasyon na kumakalat. Nag-aalala kami na may mga taong mapagsamantala na sinusubukang lokohin ka. Anong klaseng maling impormasyon? Tanong ko. Kalmado kong ipinatong ang aking mga kamay sa lamesa. Doon na nagsimula ang kanilang palabas. Puno ng pekeng pag-aalala, sinabi nila na may mga taong nagpapakalat ng tsismis tungkol sa ibang testamento, mga lihim na account, at kung ano-ano pa. Si Attorney Cruz ay sumingit, sinabing naguguluhan din siya. Dahan-dahan, kinuha ko ang sulat ni Ricardo mula sa aking pitaka. Ang dahilan kung bakit hindi ninyo alam ang mga ito, Attorney Cruz, ay dahil hindi na nagtitiwala sa inyo si Ricardo. Nalaman niya na may naglalabas ng impormasyon mula sa inyong opisina patungo kina Marco at Paulo. Kaya't kumuha siya ng ibang abogado na mula ang mukha ni Attorney Cruz. Sina Marco at Paulo naman, kitang-kita ang gulat at takot.
Imposible, sigaw ni Marco. Buo ang tiwala ni Papa kay Attorney Cruz. Talaga ba? Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Kung ganoon, bakit siya kumuha ng private investigator 8 buwan na ang nakalipas para imbestigahan ang mga ginagawa mo? Bakit siya naglipat ng 270 milyong piso sa isang account na ako lang ang may access? Napaubo si Paulo. 270 milyon? Hindi totoo yan. Walang ganoong kalaking pera si Papa. Dito na pumasok si Attorney Santos. Binuksan niya ang kanyang briefcase at inilatag ang mga dokumento sa lamesa. Isa-isa. Sa katunayan, meron, mahinahong sabi niya. Mas mayaman ang inyong ama kaysa sa inaakala ninyo. Ipinakita niya ang lahat. Ang mga bank statement, ang mga investment records, at ang mga titulo ng lupa. Ang bahay na akala ninyo ay mamanahin ninyo, may utang na 70 milyong piso. Ang vacation house sa Tagaytay, 45 milyong piso. Sinadya ng inyong ama na isangla ang mga ito para ipamana sa inyo ang utang. Ang mukha ni Marco ay naging kulay abo. Nagsisinungaling kayo. Hindi, sabi ni Attorney Santos habang inilalabas ang isa pang folder. Lahat ay dokumentado. Pati na ang mga utang mo sa sugal, Marco, at ang mga panloloko mo sa iyong mga kliyente, Paolo. Paninirang puri ito, sigaw ni Paulo. Nanginginig ang boses. Ngumiti si Attorney Santos. Talaga ba? At inilabas niya ang kanyang huling alas. Mga tape recording. Mayroon kaming mga recorded na pag-uusap kung saan pinag-uusapan ninyo kung paano manipulahin ang testamento habang ang inyong ama ay nag-aagaw buhay sa ospital. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Si Attorney Cruz ay nakatingin sa mga dokumento, hindi makapaniwala. Si Paolo ay parang maiiyak na. Si Marco naman, kahit anong pilit, ay hindi na maitago ang kanyang pagkatalo. Tita, desperadong sabi ni Marco, pamilya tayo, mahal ka namin. Pamilya? Inulit ko. Tulad ng pagmamahal na ipinakita ninyo noong sinabi ninyong 2 milyon lang ang maiiwan sa akin? Tulad ng pagmamahal na ipinakita ninyo noong binigyan ninyo ako ng 30 araw para lisanin ang sarili kong bahay? Doon ko na inilabas ang huling dokumento. Isang gift deed na ipinahanda ko kaninang umaga. Ang tunay na testamento ay nag-iiwan ng lahat sa akin. Ngunit dahil sa kabutihan ng aking puso, bibigyan ko kayo ng regalo. Ibibigay ko sa inyo ang mismong gusto ninyo. Kinuha ni Marco ang papel at binasa. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon. Pagkalito, pagkaunawa, at sa huli, purong takot. Ibinibigay mo sa amin ang bahay at ang villa, sabi ni Paulo. Pero kasama ang mga utang? Tama, sabi ko. Magmamay-ari kayo ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng halos 115 milyon. Ngunit may kaakibat itong utang na 115 milyon din. Tabla. Ngunit dahil sa mga kasalukuyan ninyong utang, palagay ko, mas malulubog pa kayo. Hindi mo pwedeng gawin to, sigaw ni Marco, pero wala nang lakas ang kanyang boses. Kaya ko, at ginawa ko na, sagot ko. Ito ang gusto ng inyong ama. Ang harapin ninyo ang resulta ng inyong mga pagpili. Humingi ng tulong si Paulo kay Attorney Santos. Attorney, kung tatanggi kami? Kung tatanggi kayo, sagot ni Attorney Santos, ay itutuloy ni Mrs. Reyes ang mga kasong kriminal laban sa inyo. Elder abuse, grand larceny, at wire fraud. Ang mga ebidensya ay napakatibay. Siguradong makukulong kayo ng matagal. Wala silang nagawa. Sila ay nasukol. Sa huli, nanginginig silang pumirma. Tinanggap nila ang kanilang mana, ang kanilang lason. Habang paalis sila, huminto si Marco sa pinto. Hindi pa tapos to, Tita Elena. Tiningnan ko siya. Tapos na. Marco, mahinahon kong sagot. Tapos na ang lahat. At totoo nga. 3 buwan ang lumipas. Nabalitaan kong nag-file ng bankruptcy si Marco. Si Paolo naman ay umuwi sa kanyang ina at nagtatrabaho na lang bilang night manager sa isang hotel. Ang asawa niya, si Isabel,
ay hiniwalayan na siya. Ako? Ibinenta ko ang mga ari-arian na hindi nila kayang bayaran at bumili ako ng isang maliit ngunit magandang bahay sa Batangas. Tanaw ang dagat. Ang perang natira ay higit pa sa sapat para mabuhay ako ng payapa habang buhay. Minsan, habang nakatingin ako sa paglubog ng araw, naiisip ko si Ricardo. Alam kong masaya siya. Alam kong proud siya. At para maipagpatuloy ang kanyang legasiya ng pagmamahal at proteksyon, itinatag ko ang Ricardo Elena Reyes Foundation for Financial Justice. Isang pundasyon para tulungan ang mga taong tulad ko na naging biktima ng kasakiman ng sarili nilang pamilya. Hindi ito ang inaasahan ni Marco at Paolo, ngunit ito ang tamang pamana. Ito ang hustisya. Ito ang aking bagong simula. Ang tawag mula kay Paolo ay dumating sa tamang pagkakataon. Pagkatapos ng lahat ng aking natuklasan sa safety deposit box, ang utak ko ay puno ng mga plano at mga emosyon. Galit, lungkot, at isang matinding determinasyon. Ang imbitasyon niya para sa isang hapunan ay parang isang pagkakataon na ibinigay sa akin ng tadhana. Isang pagkakataon upang subukan ang tubig, upang makita kung gaano kalalim ang kanilang pagkukunwari. Family time, sabi niya. Isang salitang ginamit nila para manipulahin ako. Ngayon, gagamitin ko ito laban sa kanila. Ang bahay nila sa isang mamahaling subdivision sa Alabang ay isang testamento sa kanilang huwad na tagumpay. Pagpasok ko pa lang sa kanilang circular na driveway, bumungad sa akin ang dalawang bagong-bagong luxury cars, isang BMW at isang Mercedes. Ngayon, alam ko na kung saan nanggaling ang perang ipinambili sa mga iyon. Hindi sa sarili nilang pawis, kundi sa pawis at dugo ng iba. Sinalubong ako ng asawa ni Paolo, si Isabel, sa pinto. Nakasuot siya ng isang designer dress na marahil ay mas mahal pa sa isang buwang budget ko para sa pagkain. Ang kanyang mga alahas ay kumikinang, ngunit ang ngiti niya ay kasing peke ng mga batong nakasabit sa kanyang leeg. Tita Elena, bati niya, sabay halik sa hangin na halos hindi dumampi sa aking pisngi. You look wonderful. Kamusta na po kayo? Ang kanyang pag-aalala ay kasing lalim lang ng kanyang foundation. Ngumiti ako at nakipaglaro. Salamat, hiha. Kinakaya naman. Salamat sa pag-imbita. Sa loob, naroon na si Marco, nakaupo sa study ni Paolo na parang hari, may hawak na isang baso ng mamahaling scotch. Ang buong silid ay puno ng madilim na kahoy at leather, idinisenyo para magpakita ng kapangyarihan at katatagan. Ngunit para sa akin, ngayon na alam ko na ang katotohanan, ang silid ay sumisigaw ng isang bagay, desperasyon. Isang desperadong pagtatangka na magmukhang matagumpay. Mama, bati ni Marco, tumayo para bigyan ako ng isang mabilis at malamig na yakap. Ang pagtawag niya sa akin ng mama ay parang isang insulto. You're looking better. Nag-alala ako sa iyo pagkatapos ng huli nating pag-uusap. Ang pag-uusap kung saan sinabi niya sa akin na ako ay magiging palaboy at bangkarote. Napaka-touching ng kanyang pag-aalala. Lumabas si Paolo mula sa kusina. May dalang isang baso ng alak. Tita, so glad you could make it. Si Isabel. Maghapon nagluto. Ang kanyang sikat na herb-crusted salmon. Ang tatlo sa kanila ay umikot sa akin. Nag-aalok ng inumin, ng pagkain, nagtatanong tungkol sa aking mga plano. Ito ay isang perpektong pagtatanghal ng isang mapagmahal na pamilya kung hindi ko lang nabasa ang tungkol sa kanilang mga utang sa sugal at mga investment scam, marahil ay naantig pa ako. Ang hapunan ay inihain sa kanilang formal na dining room. Ang mga plato ay parang galing sa isang museo at ang mga kubyertos ay napakabigat. Ang salmon ni Isabel ay perpekto nga. Ang alak ay masarap. Ang lahat ay perpekto. Masyadong perpekto. Habang kumakain kami, sinimulan na ni Marco ang tunay na pakay ng gabing ito. So, tita, sabi niya, tumawag si Attorney Cruz kanina. Nabanggit niya na handa ka na raw ituloy ang estate transfer. Kumuha ako ng isang maliit na piraso ng salmon, nag-iisip ng aking susunod na hakbang. Oo, sabi ko, pinapanatili ang aking kalmadong ekspresyon. Napag-isipan ko na,
Ang pakikipag-away para sa yaman ni Ricardo ay hindi ang paraan kung paano ko gustong gugulin ang nalalabi kong mga taon. Mas mahalaga ang kapayapaan sa pamilya kaysa sa pera. Ang biglaang pag-aliwalas sa mukha ni Paulo ay halos nakakatawa. That's wonderful, tita. Talagang wonderful. Siguradong matutuwa si Papa na malaman na nagtutulungan tayong lahat. Naghanda kami ng ilang papeles, dagdag ni Isabel. Inaabot ang isang folder mula sa sideboard para lang maging opisyal ang lahat. Ipinahanda namin sa aming abogado, ang kanilang abogado. Siyempre, may sarili silang abogado. Iniisip ko, alam kaya ng abogadong ito ang tungkol sa mga ilegal na gawain ng kanyang mga kliyente? Napakabait ninyo, sabi ko. Hindi ginagalaw ang folder. Pero may gusto lang akong banggitin. Medyo nag-iisip ako tungkol sa mga medical bills. Biglang lumamig ang hangin sa silid. Ibinaba ni Marco ang kanyang baso ng alak ng medyo malakas. Anong klaseng pag-iisip, tita? Tanong niya. Ang kanyang boses ay maingat. Well, 10 milyong piso ay isang malaking halaga, sabi ko. Iniisip ko lang, siguro dapat nating ipatingin sa isang accountant ang lahat ng liquid assets ng estate bago ko akuin ang utang na iyon. Nagkatinginan sila Marco at Paulo. Ang tingin na iyon, pamilyar na sa akin. Pero ngayon, nababasa ko na ang ibig sabihin nito. Takot. Natatakot silang may matuklasan ako. Tita Elena, maingat na sabi ni Marco. Akala ko na ipaliwanag na namin. Ang mga assets ng estate ay nakatali sa probate. Ang medical bills ay hiwalay sa mana. Oo naman, sabi ko nang may ngiti. Pero si Ricardo kasi, napakametikuloso niya sa mga papeles. Sigurado akong may dokumentasyon kung ano talaga ang utang ng estate at kung ano ang personal na responsibilidad. Gusto ko lang maging sigurado. Biglang tumawa si Isabel, isang tawang pilit at masyadong matinis. Ay, si Paulo ang bahala sa lahat ng boring na financial stuff na yan, di ba honey? Mabilis na tumango si Paulo. Absolutely. Lahat ay nakakategorya ng maayos. Ang medical expenses ay sayo talaga, tita. Dahil ikaw ang asawa at ikaw ang kasama sa mga desisyon sa pagpapagamot. That makes sense, sang-ayon ko. Pero, nagtataka lang ako. Hindi man lang nabanggit ni Ricardo na nag-aalala siya sa mga gastos. Palagi siyang kampante na sapat ang aming insurance. Ang katahimikan ay tumagal ng ilang segundo. Tumikhim si Marco. Hindi lahat ay sakop ng insurance, tita. Masyadong malawak ang naging gamutan ni Papa. Alam kong delikado ang ginagawa ko. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kung ganoon, siguro dapat kong tawagan mismo ang ospital para makuha ko ang isang itemized breakdown ng mga utang at kung ano ang binayaran ng insurance. Ang tinidor ni Paulo ay bumagsak sa kanyang plato. Hindi na kailangan, tita. Naasikaso ko na ang lahat ng iyan. Sigurado akong naasikaso mo na nga, sabi ko. Pero bilang biyuda ni Ricardo, pakiramdam ko ay responsibilidad kong malaman ang lahat ng detalye. Iyon ang pinakamaliit na magagawa ko para sa kanyang alaala. Biglang tumayo si Isabel. Sino ang may gusto ng dessert? Gumawa ako ng chocolate tort. Halos tumakbo siya papunta sa kusina. Tita, sabi ni Marco, lumapit sa akin na may ekspresyong parang isang nag-aalalang ama. Sana, hindi mo kinukwestiyon ang ating kasunduan dahil lang sa sinasabi ng iba. Ay hindi, tiniyak ko sa kanya. Gusto ko lang maging masusi. Palaging sinasabi ni Ricardo, the devil is in the details. Oo nga, kinakabahang tumawa si Paulo. Mahilig si Papa sa papeles. Tunay nga, sabi ko. Kaya nga habang tinitingnan ko ang kanyang opisina, may mga nakikita akong mga dokumento na hindi ko maintindihan. Mga bank statement para sa mga account na hindi ko kilala. Mga papeles ng negosyo para sa mga kumpanyang hindi ko alam na mayroon pala siya. Ang kulay sa mukha ni Paulo ay biglang nawala. Anong klaseng mga dokumento? Ay, wala namang importante. Sigurado ako, sabi ko. Mga nakakalitong financial statements lang. Pero may nakita akong isang susi ng safety deposit box na hindi ko pa nakikita dati. Napatigil si Marco. Isang safety deposit box? Oh,
Nakapagtataka, di ba? Akala ko alam ko ang lahat tungkol sa aming pera, pero mukhang mayroon siyang mga lihim. Siguro dapat ko munang tingnan ang mga iyon bago natin i-finalize ang lahat. Ang tingin na ipinukol nila sa isa't isa ngayon ay purong sindak. Tita, sabi ni Marco, pilit pinapakalma ang kanyang boses. Huwag mo nang problemahin ang mga papeles na yan. Hayaan mo na kami ni Paulo ang tumingin. Napakabait ninyo, sabi ko. Pero sa tingin ko, gusto ni Ricardo na ako mismo ang umintindi sa lahat. Tutal, ako na lang mag-isa ang mamamahala sa buhay ko mula ngayon. Bumalik si Isabel na may dalang cake, pero ang kanyang ngiti ay halatang pilit. Pagkatapos ng dessert, habang naghahanda akong umalis, sinamahan ako ni Marco sa aking sasakyan. Tita, sabi niya, habang hawak ang pinto ng kotse ko. Tungkol sa mga dokumentong nakita mo, marahil mas maganda kung dadalhin mo sa susunod nating pagkikita. Tutulungan ka naming ayusin ang lahat. Ngumiti ako sa kanya. Oo naman, Marco. Dapat talagang magtulungan ang pamilya. Ngunit habang papalayo ako, nakita ko siya sa aking rearview mirror. Nakatayo sa driveway. Ang kanyang telepono ay nakadikit na sa kanyang tainga. Mayroon siyang isang tawag na hindi makapaghintay. Ang aking simpleng pahiwatig ay nagdulot ng isang bagyo sa kanilang mundo. At ang bagyong iyon ay paparating pa lamang. Habang nagmamaneho ako pauwi mula sa bahay ni na Paolo, ang aking isipan ay puno ng mga imahe ng kanilang mga nag-aalalang mukha. Ang aking simpleng pagbanggit sa susi at sa mga dokumento ay sapat na para sirain ang kanilang peking kapanatagan. Alam ko na, sa mga oras na ito, sila ay nag-uusap, nag-iisip kung ano ang aking alam at kung ano ang dapat nilang gawin. Naramdaman ko ang isang kakaibang kasiyahan. Sa kauna-unahang pagkakataon, ako ang may hawak ng kontrol. Pagdating ko sa bahay, hindi pa ako nakakaupo ng matagal sa silya ni Ricardo nang tumunog ang aking telepono. Isang numerong hindi pamilyar. Nag-alinlangan akong sagutin, pero may nag-udyok sa akin na gawin ito. Hello? Sabi ko. Si Mrs. Elena Reyes po ba ito? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Isang boses na kalmado, propesyonal, at may autoridad. Ako nga po. Sino po ito? Ako po si James Santos, mula sa Santos at Associates Law Firm. Naniniwala po ako na mayroon kayong ilang mga dokumento na pag-aari ng aking opisina. Napahawak ako sa braso ng Silya. Siya na, ang abogadong nabanggit ni Ricardo sa kanyang sulat. Mr. Santos, sabi ko, sinusubukang panatilihing kalmado ang aking boses. Paano ninyo nalaman na nakita ko na ang mga ito? Ang inyo pong asawa, si Mr. Ricardo Reyes, ay nag-iwan ng napakalinaw na mga tagubilin, paliwanag niya. Kung matatagpuan ninyo ang safety deposit box, ako ay inaatasan na kontakin kayo sa loob ng 24 na oras. Ginawa ko lamang po ang aking tungkulin, Ginang Reyes. Kailangan po nating magkita sa lalong madaling panahon. May mga bagay po tungkol sa ari-arian ng inyong asawa na kailangan ninyong malaman bago kayo pumirma ng kahit anong kasulatan kina Marco at Paulo. Anong klasing mga bagay po? Tanong ko, kahit na may hinala na ako. Mga bagay na babago sa lahat, Ginang Reyes. Lahat-lahat. Nagkasundo kaming magkita kinabukasan sa kanyang opisina. Ang opisina ni Attorney Santos ay ibang-iba sa makintab at modernong opisina ni Attorney Cruz. Ito ay nasa isang mas simpleng gusali sa Ortigas, isang lugar na ramdam mong tunay na trabaho ang ginagawa, hindi lang pag-iestima ng mga mayayamang kliyente. Si Attorney Santos mismo ay isang sorpresa. Isang lalaking nasa mga 60s, malumanay magsalita, may mabait na mga mata, at mga kamay na nagpapakita ng isang buhay ng marangal na pagtatrabaho. Ginang Reyes, bati niya. Tumayo mula sa likod ng kanyang mesa na puno ng mga folder. Salamat sa mabilis ninyong pagdating. Maupo po kayo. Marami po tayong kailangang pag-usapan. Umupo ako. Hawak ng mahigpit ang aking pitaka kung saan nakatago ang sulat ni Ricardo. Attorney Santos, aaminin ko po, nalilito ako sa lahat ng ito. Hindi ko man lang alam na kumuha si Ricardo ng ibang abogado. Kinuha niya po ako mga 8 buwan na ang nakalipas, sabi niya.
habang inilalabas ang isang napakakapal na file. Noong una, para lang sa isang masusing investigasyon sa ilang financial irregularities na napansin niya. Ngunit habang mas marami kaming natutuklasan, ang aking papel ay lumawak ng husto. Binuksan niya ang file. Nakita ko ang mga kopya ng maraming dokumento na nakita ko na sa safety deposit box. Kasama ang iba pang mga papeles na ngayon ko lang nakita. Ang inyo pong asawa, Ginang Reyes, ay isang napakametikulusong tao, pagpapatuloy niya. Nang malaman niya kung ano ang binabalak ng kanyang mga anak, bumuo siya ng isang komprehensibong stratehiya para protektahan kayo at para tiyakin na haharapin nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Ang investigasyon, ipinakita nito na ninanakawan nila siya. Malungkot na tumango si Attorney Santos. Si Marco ay pinepeke ang pirma ng kanyang ama sa mga loan documents, ginagamit ang family business bilang kolateral para sa kanyang mga utang sa sugal. Si Paolo naman, mas malala. Sistematiko niyang inililipat ang mga pondo mula sa mga account ng kanyang mga kliyente patungo sa kanyang mga shell company. Pareho silang maaaring maharap sa mga kasong kriminal kung mabubunyag ang kanilang mga gawain. Naramdaman ko ang isang panginginig. Mga kasong kriminal, grand larceny, wire fraud, elder abuse. Pwede sana silang ipakulong ni Ricardo. Pwede po. Ngunit pinili niya ang isang mas malikhaing paraan ng pagbibigay ng hustisya. Kumuha si Attorney Santos ng isa pang set ng mga dokumento at inilatag sa kanyang mesa. Ito po ang mga real estate records para sa bahay sa Quezon City at sa property sa Tagaytay. 6 na buwan na ang nakalipas, parehong isinangla ang mga ito sa pinakamataas na halaga. Ang inyong asawa ay umutang ng 70 milyong piso para sa bahay at 45 milyong piso para sa villa. Pero bakit po niya ginawa yon? Bayad na po namin ang mga property na yon. Dahil alam niyang sina Marco at Paolo ang magmamana ng mga ito, paliwanag niya, at gusto niyang masiguro na mamanahin din nila ang mga kaakibat na utang. Ang perang nakuha mula sa mga sanglang iyon ay ligtas na nakaupo sa Whittaker Holdings account na kayo lang po ang may access. Nahilo ako. So, kapag minana nila ang mga ari-arian, magkakaroon sila ng mga property na nagkakahalaga ng 115 milyon, pero may utang na 115 milyon din. Hindi po eksakto, pagtatama niya. Dahil sa pagbaba ng market value, ang total value ng properties ay nasa 110 milyon na lang, kaya't magmamana sila ng utang na mas malaki ng 5 milyon kaysa sa halaga ng mga ari-arian. Iyon ang dahilan kung bakit ipinakita nila sa akin ang isang lumang testamento, sabi ko. Tama po, sabi ni Attorney Santos. Ngunit narito po ang tunay at legal na huling testamento. Inabot niya sa akin ang isang dokumento. Habang binabasa ko, isang clause ang tumatak sa aking isipan. Ang desisyon kung ano, kung mayroon man, ang mamanahin ng aking mga anak na sina Marco at Paolo, ay lubos kong ipinauubaya sa aking minamahal na asawang si Elena, nagtitiwala sa kanyang karunungan at paghuhusga upang matukoy kung ano ang tunay na nararapat para sa kanila. Ipinasa sa akin ni Ricardo ang desisyon. Bulong ko, opo, at Ginang Reyes, mayroon pa. Ang life insurance ay hindi 12 milyon. Ito ay 30 milyon at may karagdagang policy para sa 20 milyon na hindi alam ni na Marco at Paolo. At higit sa lahat, ang inyong asawa ay nagdokumento ng lahat, bawat peking pirma, bawat peking transfer, bawat kasinungalingan. Kung pipiliin ninyong ituloy ang kasong kriminal, mayroon tayong sapat na ebidensya para masiguro ang kanilang pagkakakulong. Ang buong plano ni Ricardo ay malinaw na ngayon. Hindi niya lang ako prinotektahan, binigyan niya ako ng kapangyarihan. Ang kapangyarihang magpasya sa kapalaran ni na Marco at Paolo. Ano po ang mangyayari kung hindi ko sila kakasuhan? Pero hindi ko rin ibibigay sa kanila ang mga ari-arian. Wala po silang makukuha, maliban sa kanilang mga utang na kasalukuyan. At ang mga pinagkakautangan nila na nag-aabang sa kanilang mana ay tiyak na hindi magiging maunawain. Bago pa ako makasagot, tumunog ang aking telepono. Si Marco, huwag niyo pong sagutin, payo ni Attorney Santos.
Hindi pa po ngayon. Pero patuloy itong tumutunog. Sa huli, sinagot ko, Elena, ang boses ni Marco ay pilit at halos desperado. Kailangan nating mag-usap. May bagong pangyayari. Anong pangyayari? May tumawag kay Paulo mula sa Santos at Associates. Sinasabi nilang mayroon silang mga dokumento na mas matimbang kaysa sa testamentong hawak natin. Nakakabahala ito, Elena. Sa tingin namin, may nanloloko sa atin. Tumingin ako kay Attorney Santos na umiiling na may bahid ng ngiti. Marco, hindi ko maintindihan. Basta mama, sa tingin ko, dapat kang pumunta agad sa opisina ni Attorney Cruz. Kailangan nating ayusin ito bago ka pumirma ng kahit ano. Ang kanilang pagmamadali, ang kanilang pagkasindak, nalaman na nila at sila ay natataranta. Pupunta ako diyan sa loob ng 1 oras, sabi ko, at ibinaba ang telepono. Sumandal si Attorney Santos sa kanyang silya. Kung gayon, Ginang Reyes, dumating na ang oras ng katotohanan. Ano po ang gusto ninyong gawin? Tinitigan ko ang mga dokumento sa kanyang mesa. Ang ebidensya ng kanilang kasakiman. Ang patunay ng pagmamahal ni Ricardo. Mr. Santos, sabi ko, tumatayo. Sa tingin ko, oras na para matutunan ni na Marco at Paulo ang kahulugan ng salitang kahihinatnan. Ang takot na biyuda na akala nilang kaya nilang manipulahin ay wala na. Sa kanyang lugar, may isang babaeng may hawak na 270 milyong piso, kumpletong legal na dokumentasyon ng krimen ng kanyang mga stepson, at ang kapangyarihang magpasya sa kanilang kinabukasan. Ang babaeng iyon ay mas mapanganib, isang babaeng wala nang pwedeng mawala, at lahat ay pwedeng makuha. Ang biyahe papunta sa opisina ni Attorney Cruz ay puno ng mga desperadong text message mula sa magkapatid. Mula kay Marco, Mama, please, huwag kang pipirma ng kahit ano hanggat hindi natin ito naaayos. Mula kay Paolo, Tita Elena, may mga taong sinusubukang samantalahin ang iyong pagdadalamhati. Mag-ingat ka. At mula kay Isabel, pamilya tayo dito. Huwag nating hayaan na sirain tayo ng mga estranghero. Pamilya. Ginagamit pa rin nila ang salitang iyon. Umaasang ito pa rin ang aking kahinaan. Ngunit habang papasok ako sa parking garage, naramdaman ko ang isang malaking pagbabago sa aking sarili. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 22 taon, hindi ako papasok sa isang pagpupulong bilang asawa ni Ricardo o bilang madrasta ni na Marco at Paolo. Papasok ako bilang si Elena Reyes. Isang babaeng may sapat na yaman, matibay na ebidensya, at hawak ang kinabukasan ng 2 taong nagtaksil sa kanya. Ang conference room ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat, halos mahirap hingahan. Si Marco at Paulo ay nakaupo sa isang panig ng makintab na mahogany table. Ang kanilang mga mukha ay maputla. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkabalisa, ngunit pilit nilang ipinapakita ang isang anyo ng tapang. Si Attorney Cruz, na nasa ulunan ng mesa, ay halatang hindi komportable. Siya ay nasa gitna ng isang bagyo na hindi niya maintindihan. Sa tabi ko, si Attorney Santos ay kalmado. Ang kanyang briefcase ay nasa paanan niya na parang isang natutulog na hayop na handang umatake anumang oras. Bago pa man makapagsimula si Attorney Cruz, si Marco na ang bumasag sa katahimikan. Ang boses niya ay pilit na pinapakalma. Mabuti at nandito ka na, Mama. Ang buong sitwasyong ito ay naging napakakumplikado. Kailangan nating linawin ang ilang mga hindi pagkakaunawaan. Anong klaseng hindi pagkakaunawaan? Tanong ko. Ang aking boses ay matatag, walang bahid ng panginginig. Umupo ako ng tuwid, ipinatong ang aking mga kamay sa lamesa at tinitigan sila ng diretsyo. Sumabat si Paulo. Ang kanyang boses ay puno ng peking pag-aalala. Mayroong nagkakalat ng maling impormasyon tungkol sa ari-arian ni Papa. Mga sabi-sabi tungkol sa ibang testamento, mga lihim na account, mga bagay na hindi ka pani-paniwala. Nag-aalala kami na may mga taong walang konsensya na sinusubukang samantalahin ang iyong pagdadalamhati. Tumikhim si Attorney Cruz. Halatang hindi alam kung saan magsisimula. Elena, aaminin ko,
Ako man ay nalilito. Itong si Mr. Santos ay nagsasabing mayroon siyang mga dokumento na nagpapawalang bisa sa testamentong pinagtatrabahuhan natin. Ngunit hindi man lang nabanggit sa akin ni Ricardo na nagpalit siya ng abogado o gumawa ng bagong mga dokumento. Doon ko na sinimulan ang paglalatag ng aking mga baraha. Isa-isa. Ang dahilan po kung bakit hindi ninyo alam. Attorney Cruz, sabi ko ng mahina, ngunit sapat na para marinig ng lahat ay dahil hindi na po nagtitiwala sa inyo si Ricardo. Ang katahimikan sa silid ay biglang naging nakabibingi. Ang mukha ni Attorney Cruz ay namula. Nagkatinginan sina Marco at Paulo na may purong takot. Patawad? Sabi ni Attorney Cruz, hindi makapaniwala. Binuksan ko ang aking pitaka at inilabas ang sulat ni Ricardo. Hindi ko na ito kailangang basahin. Sa ulado ko na ang bawat salita. Nalaman po ni Ricardo na may isang tao sa inyong opisina ang naglalabas ng impormasyon tungkol sa kanyang estate planning kina Marco at Paolo. Hindi niya matukoy kung kayo mismo iyon o isa sa inyong mga tauhan, kaya't nagpasya siyang ilipat ang kanyang tiwala sa iba. Imposible iyan! Mabilis na sabi ni Marco. Buo ang tiwala ni Papa kay Attorney Cruz. Talaga ba? Tiningnan ko siya ng diretsyo. Nakita ko ang unti-unting pagguho ng kanyang kumpiyansa. Kung ganoon, bakit siya kumuha ng isang private investigator, 8 buwan na ang nakalipas, para imbestigahan ang iyong mga aktibidad sa pananalapi? At bakit niya inilipat ang 270 milyong piso sa mga account na ako lang ang may access? Si Paulo ay napasinghap na parang nalulunod. 270 milyon, hindi iyan posible. Walang ganoong kalaking liquid asset si Papa. Dito na tumayo si Attorney Santos. Dahan-dahan, binuksan niya ang kanyang briefcase. Sa katunayan, mayroon, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Ang inyong ama ay higit na mas mayaman kaysa sa inyong inaakala. Tahimik siyang nag-ipon at nag-invest sa loob ng maraming taon para lamang masiguro ang kinabukasan ni Ginang Reyes. Inilatag niya ang mga dokumento sa lamesa, mga bank statement, mga investment records, mga titulo ng lupa. Ang bawat papel ay parang isang pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Ang bahay na akala ninyo ay mamanahin ninyo. Pagpapatuloy ni Attorney Santos ay may sangla na nagkakahalaga ng 70 milyong piso. Ang villa sa Tagaytay, 45 milyong piso. Sinadya ng inyong ama na kunin ang mga utang na ito upang ipasan sa sinumang magmamana nito. Ang mukha ni Marco ay naging kulay abo. Nagsisinungaling kayo. Sa kasamaang palad. Hindi, kalmadong sabi ni Attorney Santos. Ang inyong ama ay nagdokumento ng lahat ng napakaingat. Kasama na ang iyong mga utang sa sugal. Marco, 130,000 dolyar sa iba't ibang kasino. At ang iyong mga investment scam, Paolo, na nagkakahalaga ng halos 300,000 dolyar na nawala sa iyong mga kliyente. Paninirang puri ito, sigaw ni Paulo. Nanginginig ang boses. Wala kayong patunay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Attorney Santos. Kumuha siya ng isa pang folder. Sa katunayan, mayroon mga bank records na nagpapakita ng mga peking pirma sa mga loan documents, mga wire transfer records na nagpapatunay ng embezzlement, at ang paborito ko, tiningnan niya ang magkapatid, mga recorded na pag-uusap sa telepono kung saan pinag-uusapan ninyo kung paano manipulahin ang ari-arian ng inyong ama habang siya ay naghihingalo sa ospital. Ang temperatura sa silid ay bumagsak ng husto. Si Attorney Cruz ay nakatitig sa mga dokumento. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkagulat at kahihiyan. Naintindihan na niya ngayon. Siya ay naging isang kasangkapan sa kanilang masamang plano. Ang lahat ng baraha ay nasa lamesa na. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nakalantad na. Wala na silang matatakbuhan. Ang kanilang mundo na itinayo sa kasakiman at panlilinlang ay guguho na sa kanilang harapan. Ang kailangan na lang ay isang huling tulak at ako ang magbibigay noon. Sa sandaling inilatag ni Attorney Santos ang mga tape recording sa lamesa
Ang natitirang tapang sa mukha ni na Marco at Paolo ay tuluyang naglaho. Napalitan ito ng purong, walang halong sindak. Ang kanilang mga mata ay nanlalaki. Ang kanilang mga bibig ay bahagyang nakabuka na parang mga isdang kinakapos ng hininga sa lupa. Ang kanilang mundo ng kasinungalingan ay gumuho sa isang iglap, desperasyon. Iyon ang nakita ko sa kanilang mga mata. Lumingon si Marco sa akin. Ang kanyang boses ay naging malambing, puno ng pakiusap. Mama, sabi niya, ang salitang iyon ngayon ay parang lason sa aking pandinig. Tiyak na hindi mo pinaniniwalaan ang mga gawa-gawang ito. Pamilya tayo. Mahal ka namin. Pamilya? Inulit ko ang salita, dahan-dahan, na para bang isang banyagang salita na ngayon ko lang narinig. Ang pamilya ba ay nag-iiwan sa isang 63 taong gulang na biyuda ng 2 milyong piso para mabuhay pagkatapos ng 22 taon ng pagsisilbi? Ang pamilya ba ay nagbibigay ng 30 araw para lisanin ang tanging tahanan na kanyang nakilala? Ang pamilya ba ay nagpapasa ng 10 milyong pisong utang sa isang taong nagdadalamhati pa? Ang bawat tanong ko ay parang isang sampal, walang nakasagot. Maging si Isabel, na tahimik lang sa isang sulok, ay napayuko. Hindi, pagpapatuloy ko. Hindi iyan pamilya. Iyan ay kasakiman. Iyan ay kalupitan. Biglang nagsalita si Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Pwede natin itong ayusin. Pwede tayong gumawa ng mga pagbabago. Wala nang dapat ayusin. Putol ko sa kanya. Dahil ang tunay na testamento, ang legal at may bisang testamento ay nag-iiwan ng lahat sa akin. Inabot ko kay Attorney Santos ang isang dokumento na ipinahanda ko kaninang umaga. Ang aking huling baraha. Inabot niya ito kay Marco. Kinuha ito ni Marco. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Binasa niya ito ng mabilis. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng sunod-sunod na emosyon. Pagkalito, pagkaunawa. At sa huli, purong, walang kapantay na pangingilabot. Ibinibigay mo sa amin ang bahay at ang villa, sabi ni Paulo. Ang kanyang boses ay isang bulong. Pero kasama ang mga utang. Tama, sabi ko. Ang aking boses ay malamig na parang yelo. Ibinibigay ko sa inyo ang mismong gusto ninyo, ang mga ari-arian. Magmamay-ari kayo ng mga property na nagkakahalaga ng humigit kumulang 100 at 10 milyong piso. Ngunit may kaakibat itong mga utang na nagkakahalaga ng 115 milyong piso. Ibig sabihin, mayroon kayong net loss na 5 milyong piso na sa tingin ko ay angkop lamang dahil sa inyong mga kasalukuyang problema sa pananalapi. Hindi mo pwedeng gawin ito, sabi ni Marco. Ngunit ang kanyang boses ay wala ng lakas, wala ng autoridad. Ito ay ang tinig ng isang taong talunan. Kaya ko, mariin kong sabi. At ginawa ko na. Ito ang eksaktong gusto ni Ricardo. Gusto niyang harapin ninyo ang mga kahihinatnan ng inyong mga pagpili. Gusto niyang maranasan ninyo ang pakiramdam ng malubog sa utang, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa na binalak ninyong iparanas sa akin. Sa wakas, nagsalita si Attorney Cruz. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Elena, ito ay napaka-irregular. Marahil dapat tayong maglaan ng oras para pag-isipan ang lahat ng opsyon. Hindi, matatag kong sabi. Napag-isipan ko na ang lahat. Maaaring tanggapin ni na Marco at Paolo ang kanilang mana ayon sa nakasulat. O maaari silang umalis na walang dala. Iyon lamang ang kanilang mga opsyon. Tumingin si Paulo kay Attorney Santos. Ang huling hibla ng pag-asa ay nasa kanyang mga mata. At kung tatanggi kami? Sumagot si Attorney Santos. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Kung gayon, itutuloy ni Ginang Reyes ang mga kasong kriminal para sa elder abuse, grand larceny at wire fraud. Ang ebidensya ay napakatibay. Pareho kayong makukulong ng matagal. Ang katahimikan ay tumagal ng halos 1 minuto. Nakikita ko ang pagtakbo ng isip ni Marco. Sinusubukang humanap ng butas ng paraan para makalusot. Si Paulo naman
ay nakayuko na lang, talunan. Sa huli, si Marco ang nagsalita. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Ano ang gusto mo sa amin? Gusto kong pirmahan ninyo ang mga papeles na tumatanggap sa mana ayon sa inaalok. Gusto kong sumang-ayon kayo na hindi na ninyo ako kailanman kokontakin, maliban na lang kung sa pamamagitan ng mga abogado. At gusto kong maintindihan ninyo na ito ang pinili ng inyong ama para sa inyo, hindi dahil sa galit, kundi dahil pinilit ninyo siya. Nagsimulang umiyak si Isabel. Masisisira kami nito. Mawawala ang lahat sa amin. Dapat inisip ninyo iyan bago kayo nagsimulang magnakaw mula sa isang nag-aagaw buhay na ama. Sabi ko, walang bahid ng awa. Tumingin sa akin si Paulo at sa isang saglit, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata. Hindi ito galit, kundi isang uri ng paghanga. Plinano niya talaga ang lahat ng ito. Bawat detalye, ang inyong ama, sabi ko, ay mas matalino kaysa sa inaakala ninyo. Sa huli, pumirma sila. Wala silang pagpipilian. Ang alternatibo ay ang kulungan. At kahit sa kanilang desperasyon, hindi pa sila handang harapin iyon. Habang papalabas sila ng conference room, mga anino na lang ng dating mayabang nilang mga sarili, huminto si Marco sa pinto. Hindi pa ito tapos, Elena. Ngumiti ako. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Tapos na. Marco, mahinahon kong sagot. Tapos na ang lahat. At sa sandaling iyon alam kong totoo iyon. Ang laban ay tapos na. Nanalo ako. Nanalo kami ni Ricardo. Ang hustisya na akala ko ay mailap, ay sa wakas ay nakamit na. Ito ay isang matamis na tagumpay. Pagkaalis ni na Marco at Paulo, kasama ang kanilang mga talunang anino, ang conference room ay biglang naging napakatahimik. Ang bigat ng tensyon na bumalot sa amin kanina ay unti-unting nawala, na parang isang makapal na usok na hinipa ng hangin. Naiwan kaming tatlo, ako, si Attorney Santos, at si Attorney Cruz na nakayuko pa rin, puno ng kahihiyan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog sa likod ng mga gusali ng Makati. Isang pagtatapos at isang bagong simula. Makalipas ang 3 buwan, naging malinaw ang lahat. Ang planong inilatag ni Ricardo ay gumana ng perpekto. Dahil sa kanilang mga kasalukuyang utang at masamang credit record, walang bangkong pumayag na i-refinance ang mga utang sa mga ari-arian na minana ni na Marco at Paolo. Sa loob lamang ng ilang linggo, sinimulan na silang habulin ng mga bangko ang bahay sa Quezon City. Ang tahanan na sinubukan nilang ipagkait sa akin ay na-foreclose, ganoon din ang nangyari sa magandang vacation house sa Tagaytay. Ang mga ari-ari ang pinag-agawan nila na sinubukan nilang ipaglaban gamit ang kasinungalingan ay nawala sa kanila na parang bula. Nakarating sa akin ang mga balita sa pamamagitan ni Attorney Santos. Si Marco, na baon na sa utang sa sugal, ay napilitang mag-file ng bankruptcy. Ang kanyang magarbong pamumuhay, ang kanyang law firm, ang kanyang kayabangan, lahat ay gumuho. Nabalitaan ko na lang na sumasailalim siya sa isang court-mandated counseling para sa kanyang adiksyon sa sugal. Si Paulo naman, mas malungkot ang kwento. Ang kanyang consulting business ay nagsara matapos siyang idemanda ng kanyang mga kliyente. Nawala ang lahat sa kanya. Ang magarang bahay sa Alabang, ang mga luxury cars, lahat ay kinuha ng mga pinagkakautangan niya. Bumalik siya sa bahay ng kanyang tunay na ina. At ang huling balita ko, nagtatrabaho siya bilang isang night manager sa isang simpleng hotel malapit sa airport. At si Isabel, agad siyang nakipaghiwalay. Hindi niya kayang manatili sa isang lalaking wala nang maibibigay sa kanya. Habang naririnig ko ang mga balitang ito, hindi ako nakaramdam ng kasiyahan. Hindi ako nagdiwang. Sa halip, naramdaman ko ang isang malalim na lungkot. Lungkot para kay Ricardo. Dahil sa kabila ng lahat, mga anak pa rin niya sila. At alam kong bilang isang ama, hindi niya kailanman ginustong makita silang magkaganito. Ngunit alam ko rin na ginawa niya ang kailangan niyang gawin. Itinuro niya sa kanila ang isang leksyon
sa paraang hindi nila kailanman malilimutan. Ang kasakiman ay may katumbas na kabayaran at ang kawalan ng utang na loob ay may mabigat na kahihinatnan. Para sa akin, nagsimula ang isang bagong kabanata. Ibinenta ko ang bahay sa Quezon City. Napakabigat ng mga alaala roon. Parehong masaya at masakit. Kailangan kong magsimula sa isang lugar na bago. Gamit ang perang ligtas na itinabi para sa akin ni Ricardo, bumili ako ng isang maliit ngunit napakagandang bahay sa Batangas sa isang lugar kung saan tanaw ko ang dagat. Ang halaga nito ay 70 milyong piso. Binayaran ko ng cash, ngunit kahit pagkatapos noon, ang perang natira sa akin ay higit pa sa sapat para mabuhay ako ng komportable at payapa sa nalalabi kong mga taon. Ang aking bagong tahanan ay ang aking naging santuwaryo. Bawat umaga, ginigising ako ng tunog ng mga alon at ng amoy ng sariwang hangin mula sa dagat. Ang bahay ay may isang magandang hardin na medyo napabayaan ng dating may-ari. Doon ko ibinuhos ang aking oras at atensyon. Nagtanim ako ng mga rosas, katulad ng mga rosas na inaalagaan namin ni Ricardo noon. Nagtanim ako ng mga herbs, ng mga bulaklak na namumukadkad sa iba't ibang panahon, ang pagtatrabaho sa lupa, ang pag-aalaga sa mga halaman, ang panonood sa kanilang paglago. Nagbigay ito sa akin ng isang kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, bilang isang may asawa, ako ang nasusunod. Walang mga business associates na kailangang iestima. Walang malaking bahay na kailangang pamahalaan. Walang mga inaasahan ng ibang tao na kailangang abutin. Ako lang. Malaya. Malaya akong gawin ang gusto ko, kung kailan ko gusto. Sumali ako sa isang local na gardening club. Nag-aral ako ng watercolor painting sa isang community college. At nagsimula akong mag-volunteer sa isang animal shelter. Mga simpleng bagay. Ngunit para sa akin, ang mga ito ay revolusyonaryo. Ito ang mga bagay na palagi kong gustong gawin, ngunit palaging isinasantabi para sa kapakanan ng iba. Ngayon, oras ko na. Isang hapon, habang nag-aalaga ako ng aking mga rosas, isang batang babae ang huminto sa aking gate. "Excuse me po," sabi niya. "Ako po si Sara Santos. Anak po ako ni Attorney James Santos. Nabanggit po kasi ni Papa na baka interesado kayong mag-volunteer." "Anong klaseng volunteer work?" tanong ko. "Nagtatrabaho po ako sa isang organisasyon na tumutulong sa mga babaeng sinusubukang makaalis sa mga mapang-abusong relasyon. Financial abuse, emotional manipulation, mga ganoon po." Sabi ni Papa. "Baka maintindihan ninyo ang pinagdadaanan nila." Tinitigan ko siya. At naisip ko ang babaeng ako. Ilang buwan lang ang nakalipas. Ang babaeng takot, nalilito, at nag-iisip na siya ay walang kapangyarihan. "Oo," sabi ko. Maaaring maintindihan ko nga. Habang nag-uusap kami, isang ideya ang nabuo sa aking isipan. Ang huling regalo pala sa akin ni Ricardo ay hindi lang ang seguridad sa pananalapi. Binigyan niya ako ng isang bagay na mas mahalaga. Ang kaalaman na ako ay mas malakas kaysa sa aking inaakala. Na ako ay mas matalino kaysa sa tingin ng iba. At ako ay may kakayahang protektahan hindi lang ang aking sarili, kundi pati na rin ang ibang nangangailangan. Makalipas ang 2 buwan, gamit ang isang malaking bahagi ng yaman na iniwan ni Ricardo, itinatag ko ang The Ricardo Elena Reyes Foundation for Financial Justice. Isang pundasyon na nagbibigay ng libreng legal na tulong at financial education para sa mga biktima ng financial abuse sa loob ng pamilya. Hindi ito ang legasiya na inaasahan ni Marco at Paolo na may iwan, ngunit alam kong ito ang eksaktong legasiya na gugustuhin ni Ricardo. Ngayon, habang nakaupo ako sa aking veranda, pinapanood ang paglubog ng araw sa karagatan, madalas kong iniisip ang lahat ng nangyari. Ang sakit, ang pagtataksil, ang laban, at ang tagumpay. Hindi ko hiningi ang laban na ito, ngunit nang dumating ito, hinarap ko. At sa pagharap ko rito,
Natagpuan ko hindi lamang ang hustisya, kundi ang aking sarili at isang bagong layunin sa buhay. Sa inyo pong lahat na nakikinig, sana po ay may napulot kayong aral sa aking kwento. Ang buhay ay puno ng mga pagsubok. Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin ang siyang pinakamananakit. Ngunit tandaan po natin, kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong pag-asa at sa loob ng bawat isa sa atin, mayroong isang lakas na hindi natin inaakala. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.